Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Akin po babahagi sa inyo ngayon ay ang Mateo 22:36-40. Pero po nang lumapit sa ating Panginoong Jesus na expert in the law at ito po isa sa mga Pariseo, tinest po siya ng ganitong question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest commandment. And the second is love your neighbor as yourself. Paano po natin masasabing iniibig natin ang Diyos? Hindi po yung basta alam lang natin meron Diyos, kundi iniibig natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Sabi ng Panginoon, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he will be loved by my Father, and I will love him and manifest to him. Yun. Manifest to him. Magpapakahayag sa kanya. Paano nga po yung maiibig ang Diyos na hindi niyo nakikita? Naririnig. You cannot even hear his voice. Paano? Kaya nga po, marami na ko narinig. Iniibig ko ang Diyos. Pero, hindi makasunod. Walang takot. Paano yun masasabi? Hindi nga niya nakikita. Hindi ba siya... sabi po rito sa Jeremiah 29 verse 13. You will seek me with all your heart, you will find me. Seek me with all your heart, and you will find me. With all your heart. Kung naalala niyo yung akin pong naibahagi sa inyo, isa rin pong master ng law, isa rin para sa iyo. Lumapit ito sa Panginoong Jesus at naghahanap ng buhay na walang hanggan. Hindi Diyos ang hinahanap. Buhay na walang hanggan ang hinahanap. Sinabi ng Panginoon na kailangan gawin sa utos, ganito, so forth. Nasunod na raw niya. Since I was a boy, I kept that commandments. Tapos siya naman ang tinis ng Panginoon. Umuwi ka, ipagbili mo kayamanan mo at magbigay ka sa mahirap. Hindi nasunod. Kung natatandaan niyo, hindi nasunod. Ang huling kautusan niyo, at saka ka sumunod sa akin, pasanin mo yung krus, sumunod ka sa akin. Hindi nasunod. Sa matid po, hindi talaga siya naghahanap ng buhay na walang hanggan. Sapagkat pag ikaw ay naghahanap ng buhay na walang hanggan, ang unang hahanapin mo ay Diyos. Ngayon, paano po natin maiibig ang Diyos? Paano natin mapapakikita ang iniibig natin ang Diyos? Kung hindi natin maiibig ang Diyos at hindi natin siya masusunod, paano natin matatagpuan ng eternal life? Hindi natin matatagpuan ng eternal life sa ating sariling kalakasan. Kinakailangang makilala natin muna ang Diyos. Paano, sabihin niyo, paano nga po, hindi natin nakikita, hindi natin napapakinggan. Madali lamang yun eh. Tumingin kayo kay Jesus. Look unto Jesus. Kaya nga po siya
siya sinugo ng Amang nasa langit eh. Ang sabi ng Panginoong Jesus eh, na-introduce niya ang kanyang sarili. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. I and my Father are one. At na-introduce rin siya ng Ama. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. Listen to Him. Ngayon hindi sila maniwalang Diyos si Kristo. Paano hindi nila makikita ang Diyos? At kung hindi nila nakikita ang Diyos, paano nila mamahalin ang isang Diyos? So, hindi nga magpapakayag sa kanyang sabi ng Panginoon, He will be loved by my Father who has my commandments and who loves me. He will be loved by my Father and I will love Him and manifest myself to Him. Magpapakahayag. Paano magpapakahayag ngayon ang Diyos sa Kanya kung walang pag-ibig sa Diyos? Hindi niya kilala ang Diyos. Hindi niya makikilala ka naman ang Diyos kung hindi sila maniniwala kay Jesus. Samantala nagpapakahayag ang Diyos kay Jesus. At si Jesus ay magpapakahayag naman sa atin kung tayo ay umiibig sa kanyang utos. Iyon po isang batas ng Diyos. Makinig tayo kay sabi ko ng Ama, ulitin ko, sinabi ng Ama, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. Listen to Him. Makinig sa Kanya. Ay, kung hindi tayo makikinig sa Kanya, anong makikilala ang Diyos? Bago ko po ituloy itong aking pinapayag na ito, ang ating pong bottom line, huwag niyo kalilimutan, ang Diyos ay naghahanap ng isang tunay na mananamba. Ito yung una kong po sa inyo. Yun ang bottom line natin eh. Ipakilala ko sa inyo, ayon sa aking pagkakilala, ipahayag sa iyo kung sino si Kristo, kung ano ang Diyos nito. At magpapakahayag po siya sa inyong tulad ng pagpapakahayag sa mga disipulo at tulad ng pagpapakahayag niya sa akin, sa mga nakakakilala, sa mga sumusunod sa Diyos. Ngayon, tayo magkakaroon ng karasan at magsisimula nating makilala unti-unti hanggang sa matutunan natin siyang igalang, mahalin, katakutan. Yan po ang ibig sabihin noon. You have to hear Him, to listen to Him. At ngayon, nung kalahatian na, pag nasa kalahatian na, tatanong tayo ng Panginoon eh. Who do you say I am? Tatanungin tayo niyan. Anong sinasabi niyo tungkol sa akin? Anong sinasabi niyo? Wala nakasagot. Ang nakasagot lamang ay si Simon Peter. Wala makasagot sa mga 11, 12 yan. Mga lagad ng Panginoon. You are the Messiah. You are the Christ. You are the Son of God. Yun, nakakilala si Simon Peter. Nagkaroon na siya ng takot. Nagkaroon na siya ng paghanga sa Panginoong Jesus. Dahil ipinakikita ng Panginoong Jesus kung ano ang kanyang mga ginagawa. Kung ano ang kanyang mga sinasabi. Ipinakikita niya. Kaya nakilala nila. Pero unti-unti nakilala niya. Kayo man, kung kayo isusunod sa Panginoon, magpapakahayag ang Panginoong Jesus sa inyo. Katulad ni Peter, siya ang pinakang matanong sa sa mga disipulo. Madalas siyang nagko-question
Kaya siya ay tinis ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Ano sabi niya ng Panginoong Hesus? Nung mabuhay na magmuli ang Panginoon, 3 beses na ba itong pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kanila? Hindi sila makilala ng mga anak eh. Sapagat glorified body ng Panginoon. Kaya alam nila na ang Panginoong Hesus yun. At humingi ng isda ang Panginoon, binigyan ang Panginoon, nag-ihaw ang Panginoon. Dahil sila ay nagpabaga ng uling eh. Matapos silang kumain, nagtanong ang Panginoon kay Simon Peter, when they had finished eating breakfast, Jesus said to Simon, ito ikatong pagpapakita, tandaan niyo, sa kanyang mga alagad. Kaya nung bumalik siya, nung mabuhay na maguloy sa kanila, 3 beses pagpapakita, upang mayroong ipagbilin, mayroong itanong sa kanila. Ang sabi niya kay Peter, do you love me more than this? Iniibig mo baga ako kaysa sa mga ito. Alam ko kung ano yung pinagpipilian ng Panginoon. Kakakain lang nila. Wala nang ibang makakikita Panginoon. Jesus, kundi siguro malaking kumakain si Peter. Ronnie kumpara ng Panginoon kung sino ang mahalaga, yung pagkain o ang Diyos. Siyempre magtataka si Simon Peter ron. Do you love me more than this? Yes, Lord. You know that I love you. Sabi na Panginoon, feed my lambs, pakainin mo ang aking mga tupa. Mamaya, siguro susubo pa si Pedro. Dahil tapos na sila lahat. Sila akong hindi pa. Yun ang aking analysis. Pangalawang tanong, do you love me more than this? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lambs. Alagaan mo ang aking mga tupa. Siguro, nagdaramdam na, nagtataka na. Sino bang hindi mag-iisip ng gano'n? Ako matanungin gano'n eh. Iniibig mo ba? Kita mo naglilingkod ako sa iyo. Tatanungin mo kung iniibig kita. Sapagat may naitanim na ang Diyos na tanong sa ating lahat, sa kanila. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all your mind. Na may naitanim na tanong ang Diyos sa kanya, ang Panginoon sa Bible eh. Ibigin nyo ang Diyos ng lalo sa lahat, sa buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Nakatanim na sa kanilang puso yun. At naglilingkod na sila. Kaya yung tanong ng ating Panginoong Jesucristo, may kahulugan yun. Totoo ba? Ito ang katanungan hindi lamang kay Simon Peter. Ito'y katanungan sa inyo, sa ating lahat, lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon. Ito'y katanungan, do you love me more than this? Mas mahal mo pa ba yung mga bisyo mo, yung mga ginagawa mong hindi maganda kaysa sa akin? Isipin ninyo. Kaya po hindi pwedeng hindi talaga labanan natin ang kasalanan. Kung hindi natin lalabanan ang kasalanan natin, mapipilitan na alis dalawa eh. Ginagawa natin na gusto natin o nagagawa natin na nagdalaban ng ating kalooban, nakikita ng Diyos yun. Pagka alam ng Diyos na may lumalaban sa loob mo,
At iba yung ginagawa mo dahil gusto mo. Iba yun. Pag may lumalaban sa loob mo, ibig sabihin, ayaw mo rin na kasalanan. At doon papasok ang save now, save forever. Hindi yung, ito kasalanan, masarap, gawin natin. We are already saved. Hindi po ganoon. Kung anong ayaw kong gawin, sabi ni Paul, ang siya kong nagagawa, ano yun? Ayaw gawin ni Paul yun. Nagawa. Kasalanan. At yung nais kong gawin, ay hindi ko magawa. Ano yung hindi niya magawa? Kabutihan. Naglalaban ang kanyang laman at ang kanyang espiritu. Kaya nga, sinugo ang ating Panginoong Jesus. Ikalawang Adan kaya ang Panginoong Jesus sa spiritual, yung unang Adan, makalaman yun nasa laman ba nga tayo, kaya ang Panginoong Jesus, tinuruan tayo ng tungkol sa salita ng Diyos upang yung hinahanap nating eternal life, katulad ng paghanap ng rich young ruler na yan, ay matagpuan, ay naghahanap siya ng buhay na walang hanggan. Hanapin muna niya ang Diyos bago ka maghanap ng buhay na walang hanggan. Sa bagay, yung masamang, yung napupunta sa impyerno, buhay na walang hanggan rin yun. Pero tiyak na hinahanap ng parisiyong yun buhay sa karayaan ng Diyos. Hinahanap niya hindi sila kikinig. Hindi niya iniibig ang Diyos. Ano niya maiibig? Hindi siya makinig kay Jesus. At paano maiibig niya si Jesus? Hindi niya kinikilalang Diyos si Jesus. Guru lamang. Teacher, what shall I do that I must inherit eternal life? Teacher, ang pagkakilala lang. Guru, anong dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Kaharap na niya ang sinugo ng ating Ama. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. Listen to Him. Pakinggan niyo siya. O hindi nakinig. Samantalang yung mga Parisiyo, yan mga pasabatas yan. Mga pinag-aralan sa batas, lalo na sa Biblia. Pero hanggang isipan nga lang hanggang sa puso lang. Kaya hindi makita nila ang Diyos sa puso nila. Hanggang sa isipan nila. Kaya ang kanilang Diyos, yung kaisipan nila, hindi yung puso nila. Hindi niya makita ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Kanilino. May batang lalaki ipapanganak. Siya tatawagin kamangha-mangha. Makapangyarihang Diyos. Sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaliliwanag. Paano natin makikilala ang Diyos? Hear Him. I and my Father are one. Ibukas natin ang ating puso, hindi yung ikaisipan natin. Sapagkat kung kaisipan natin na ating bubuksan lamang ang makikilala nating Diyos, yung pasarili mo, hindi yung si Kristong ikalawang Adan. Yung unang Adan, yung makalaman ang mananatili sa atin. Tuloy natin. Noong pangatlo na, Simon, son of Jonah, do you love me? Nagdamdam na si Pedro sa ikatlong pagkakataon. Do you love me? Peter was so grieved. Nalungkot na siya. Nalungkot na. Because he said to him the third time, tatlong beses, unang tanong pala, magtataka ka na
dumalawa, tumakbo pa. Ano sa palagay niyo at ulit-ulit na tinanong ng Panginoon si Simon Pedro? Dahil nga, si Simon ay masyadong makulit, no? Kaya ano sabi ng Panginoon kay Simon Pedro? Simon, hinihingi ka sa akin ni Satanas upang ligligin ka tulad ng trigo. Subalit, mayroong pasubalit. Kung makapanumbalik ka, pwede palang makapanumbalik. Pero paano pa kung hindi makapanumbalik? Ang sabi ng Panginoon, kung makapanumbalik ka, dinadalangin kita eh. Palakasin mo ang iyong mga kapatid. Hindi naman pwedeng hindi mo anihin ang iyong mga tinanim. Sapagkat yan ang paraan ng Diyos upang tayong lahat ay mabago. Ang lahat ng iyong itanim, whether it is bad, it is good, aanihin mo yan. Pag nagtanim ka ng masama, 100% aanihin mo yan. Kaya roon tayo tinuturuan ng Diyos eh. Para magbago tayo. Para huwag gumawa ng masama. Aanihin mo masamang yan. Ayaw mo sa gusto. Aanihin mo rin mabuti sa ayaw mo sa gusto. Yun ang batas ng Diyos eh. Para tayo ay magbago, para tayo magkaroon ng takot sa Diyos. At unti-unti, na tinuturuan tayo ng Diyos, nakikilala natin ang Diyos. At nagsisimula natin ibigin natin ang Diyos. At pag iniibig mo ang Diyos, talagang mo puso mo, mahit mo hahanapin mo presensya nan. Mahit mo maghanap ka ng kanyang presensya. Kung natatandaan ninyo si Haring David, nung siya magkasala, hindi inanin niya. Hindi niya makapa ngayon ang presensya ng Diyos. Yun ang ayaw ni David at yun rin ang ayaw natin na tayo matagal sa Panginoon, nadarama natin ang presensya ng Diyos. At pag hindi na natin matama ang presensya ng Diyos, tayo malungkot. At paghabong hindi mo nadama ang presensya ng Diyos, maghabong ka malungkot. Ganun nangyari kay David. Kaya makaawa siya. Huwag mong alisin sa akin ang Santong Espiritu. Huwag mong ihiwalay sa akin ang Santong Espiritu. Paano balikin mo ako? Nagmamakaawa si Haring David. Dahil sa sa ginawa ng kasalanan. Inanin niya yun. At tama naman eh. Inani niya yun. Kaya yung pagkamatay natin, Panginoong Hesus, hindi niya kasalanan yung inani niyang yun. Kaya siya namatay eh. The wages of sin is death. Hindi niya yung kasalanan, inani niya. Bakit? Yung ating mga kasalanan, ang ipinaksan niya sa kanyang balikat. Yun ang ibinasa sa kanya. Kaya siya nagkaroon ng kamatayan. Hindi dapat mamatay ang Panginoong Hesus. Wala kasalanan niya. The wages of sin is death. Hindi dapat. Kaya, ano sabi ng Panginoon, ng bandang huli na, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. Nung ikaw ay bata pa, lumakad ka na sarili mo kung saan mo gusto. But when you are old, you will stretch out your hands and another will gird you and carry you where you do not wish. Ibig sabihin nun, nung ikaw bago pa, nagdiling ko sa Panginoon, pag sinabi mong hindi muna ako magsisimba, magpapahinga muna ako. Siyempre, bata pa sa Panginoon eh. Siguro, pagpapasensya ka, ganun nga siguro. Yun ang aking analysis yun. So, okay lang, bata ka pa eh. Makapupunta ka sa kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iba ang magsusuot ng gear sa iyo. Pagtanda mo, pag nalaman mo ng katotohanan, matatakot ka nang gumawa ng karumal-dumal. At
hindi mo na isusuot yung gusto mong isuot nung ikay bata pa. Ang isusuot mo, yung puti ng damit. Yung righteousness. Yun. Magtanim ka, aani ka. Pag hindi ka na umani, abay, siguro itagtuyo sa inyong lugar. At siguro walang ulan. Ang ibig sabihin, hindi ka kumikilos. Hindi mo dilig ng pagsunod ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Tayo mga naglilingkod sa Panginoon. Tandaan ninyo, sisiyasatin sa inyong mga kamay. Mas kahit na ang inyong mga kaibigan. Sisiyasatin yan. Ang inyong magulang, kapatid, asawa. Sisiyasatin sa kamay nyo. Nasa Ezekiel yan, chapter 3. Kaya nga ako, gabi-gabi ako, dinadalangin ko, lalo na yung siyempre sambayan ko, ang church. Pero dinadalangin ko lahat ng kaibigan ko. Sisiyasatin sa ating mga kamay yan. Kahit na yung malayo mong kalala, sisiyasatin yan. Kaya ang dalangin ko, sana mapakinggan lahat ng mga kaibigan ko ito. Nalulungkot ako pag hindi naligtas ang isang tao. Dahil ang gusto ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Nasa Mateo yan, 2 Timothy. Verse 2. Nais niya maligtas ang lahat ng tao. Pero bakit hindi maliligtas? Una, hindi mo kilala ang Diyos. Pangalawa, dahil hindi mo kilala ang Diyos, gagawa ka ng gagawa ng kasalanan. Pangatlo, iniisip mong, ako'y ligtas na eh. Ang mga nagsasabing ligtas ay, ako sa tingin ko, hindi mabanggit ang pangalan ng Panginoon pagka may pinagpapala siya. Mabait, napakabait na sa taas. Bait, hindi mabanggit ang pangalan, nahihiya. Ay sabi sa Bible, pag talagang makahiya mo ko, pag mamakahiya kita, napakabait na, napakarami na sa taas. Bilyon-bilyon na nasa taas ng iyong kuwan. Bilyon-bilyon mga masasamang elemento. Di ba nyo alam yun? Bilyon-bilyon ang nasa taas na elemento ninyo. Pero ikalawang unang langit, ikalawang langit, ikatlong langit. Hindi lang nyo nakikita spiritually. Pero bilyon-bilyon. Kaya konting pagkakamali, ang mga Kristiyano lalo na, umaani ka agad yan. Ito po kaya huli-huli akong masasabi sa mga leaders of the Philippines. Listen, wicked leaders of the Philippines, ang sabi ng Diyos, because of what you did to my people, I'll hand you over to troubles, to all kingdoms of the earth. I'll appoint you over wars of destruction. A fire is kindled already in my anger. I have taken away my peace from you. Yan ay para sa mga wicked leaders ng Pilipinas. Pananalangin po ko. Salamat po, Panginoon. Ay tulad po ninyong maraming makinig upang maraming matakot sa iyo. Upang lakaran ng katuwiran ipinahayag mo sa amin. At makilala namin ikaw sa isang malalim na paraan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po. In Jesus' name, by the power of the Holy Ghost.